The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. I-tune mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig, makisalo, magtibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, magandang hapon CLSU ones, lalong-lalo na sa mga nakatutok at nakikinig sa atin ngayong hapon na ito. Gayon din sa mga palaging nag-aabang at nakasubaybay dito sa ating Radyo CLSU, the university's official radio station. And syempre, bago ang lahat, batiin din natin ang mga nanonood sa ating radio live, ayan, sa Radyo CLSU and the official Facebook page of Central Luzon State University. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, ayan, ako muli ang inyong makakasama. And for today's episode, meron tayong makakasama rin. So again, I am Julian DC Pagaduan. And I am Lyra Contapay Collado. And this is CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. Ayan, syempre, bago tayo magtungo sa ating main discussion, I would like to acknowledge our CLSU President, Dr. Evaristo A. Abella, and our Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco, our Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, and our Vice President for Business Affairs, Dr. Carnina B. Romualdo, and syempre, to our newly appointed Vice President for Research and Extension, Dr. Emmanuel M. Vera Cruz. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre, gusto ko din batiin ang ating radio station manager, Ma'am Zoril DC Villaflores. Ayan, hello sa iyo, Ma'am. Of course, magandang hapon din po sa ating mga directors, deans, department heads, faculty and staff, student leaders, gayon din sa ating mga masisipag na University Security Force at sa ating mga UTS drivers. Ayan, and syempre, babatiin din po namin yung mga kasama namin sa PMS, Stratcom, and syempre sa mga nakakasama din namin sa Office of the President. Ayan. And syempre, kuhanin ko na din tong opportunity para syempre magpasalamat sa mga friends ko na talaga namang lagi ding nakasubaybay at nanonood, and syempre sa family ko na super supportive. Ayan, ikaw Lyra, baka naman may gusto ka munang batiin or i-shout out din since first time mo dito sa Radyo CLSU. Shoutout sa mga kasama ko nag-i-immersion sa PMS office and the other offices out there. And then, of course, to my family, especially to my mom and sa aming mga supervisors, hello po. Ayan, syempre magandang hapon po sa inyong lahat din sa mga nakatutok sa atin. Ayan, so sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, ayan, kung gusto nyo pong magpa-shoutout ay mag-iwan lamang po ng comment sa ating comment section. And ayan, so may nag-comment na po na gustong magpa-shoutout. Si Ma'am Bessie Peralta, pa-shoutout po. Shoutout po sa iyo, Ma'am Bessie. Ayan, pa-shoutout din po sa lahat mula sa College of Agriculture. Ayan, pinapa-shoutout po ni Ma'am Bessie ang lahat ng mga nasa College of Agriculture. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, and I hope ay nakikinig or nanonood po kayo ngayon sa amin. So ayan, so bago tayo magpatuloy, sige, go Lyra. Pero syempre, ma'am, bago tayo magsimula, ano nga po ba ang CLSU Matters? So ayan, ang CLSU Matters, ayan, para po sa kaalaman ng lahat, ay ginawa upang itaas ang antas ng kamalayan ng CLSU ones regarding sa mga importanteng events, programs, and syempre initiatives din ng ating university. So, ang programa ito ay naglalayong talakayin
at ibahagi sa lahat ng opisyal ng CLSU at syempre sa mga students and students leader ang mga gaya nga na nabanggit ko ay events or kung ano mang programs, ayan, para makapagbigay ng kaalaman or ng impormasyon na makakatulong sa kanila. And syempre ganun din na magpi-feature tayo ng mga kwentong pwede nilang kapulutan ng inspirasyon. At syempre, ma'am, bago tayo mag-proceed sa ating talakayan, ay maaari po ba tayong mag-recap sa nakaraang episode? Ayan, so nakaraang episode nga, nakasama natin si Dr. Raul Divina, ang ating city administrator, na kung saan tinalakay natin ang 12th Uhay Festival, na kung saan inilatag niya kung ano nga ba, bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang Uhay Festival. So nabanggit nga ni Sir na, syempre parang ang Science City of Muñoz sa isang Science City sa buong mundo, so iilan lang ang meron nun. Kaya parang naisip nila na kailangan meron silang ipinagdiriwang para ipagdiwang din yung mga technologies since ang Science City of Muñoz yung isa sa mga lugar na talagang punong-puno ng mga agencies na like DOST, PhilRice, ayan. So PhilMec, so PCC, talaga namang more on umiikot sa science and technology. So inilatag din ni Sir Divina yung mga activities na nag-start na from December 9 hanggang January, if I'm not mistaken, ay January 20. Yon. So, nabanggit din ni Sir yung Science City of Muñoz Employees Night, which is naganap last Wednesday, and nakita naman natin na naging successful ang event and talaga namang nag-enjoy ang bawat employees. Talagang nakita natin paano sila mag-catch up sa kanilang old colleagues, ganyan. So talagang nakakatuwa na nag-enjoy din yung lahat ng employees during that night. So kaya naman kanina, gaya nga ng nabanggit ko, ay ang goal natin ay makapagbigay ng mga mahalagang impormasyon, syempre, sa CLSUans and ganoon na rin sa mga kawani ng pamantasan. At dahil nga, nalalapit na rin ang CLSU Alumni Homecoming, kaya naman ay for sure, marami na ang excited. And syempre, nakikita na nila yung mga Facebook posts ng ating CLSU Alumni Association. Kaya naman, for sure, marami na din katanungan ng mga iilan sa ating mga alumni. Ayan, so baka po may mga alumni na nakatutok at nakikinig sa atin ngayong hapon. Pwede po namin kayong i-shoutout. So, kung gusto niyo po i-share kung anong batch po kayo graduate, ayan, so i-shoutout po namin kayo. Mag-iwan lamang po ng comments sa ating comment section. Kaya naman po, wag na natin patagalin pa kasi ako excited na. Ang pag-uusapan po natin ay ang nalalapit na si LSU Alumni Homecoming 2025. At hindi lang po isa, kundi dalawa ang ating makakapanayam ngayong hapon na ito. Ayan, kaya syempre, wag na natin patagalin pa. For sure, yung mga nakatutok sa atin ay excited na rin. Kasi isa sa makakasama natin ay hindi na rin bago at talagang kilalang-kilala na siya dito sa ating pamantasan. Kaya naman, ayan, let's all welcome first ang isa sa unang makakasama natin, ang President ng CLSU Alumni Association Inc. Ayan, let's all welcome Dr. Danilo S. Vargas. Ayan, and syempre, may isa pa tayong makakasama, gaya nga ng nabanggit mo, no? Isa pa nating makakasama ay ang head ng CLSU Alumni Relations Office. Ayan, let's all welcome Mr. Henryson C. Sanchez. Okay. Ayan, sir. Good Magandang hapon afternoon. po. Welcome po sa CLSU Matters. Thank you very much for having us here. Ayan. Yeah, maraming salamat at magandang hapon sa ating mga viewers. Ayan. And, So, ayun, listeners. before tayo, sir, mag-start, pwede po muna kayong mag-shout out kung may gusto po kayong batiin. Ayan. So, unahin na po natin si Sir Vargas. Ayan, sir, go po kung may gusto kayong i-shout out or batiin. Shout out doon sa lahat ng Board of Directors ng Alumni Association. At siyempre, ganoon din sa Board of Director din ng International Alumni Association. Yes. Ako naman, ako na nga ba? Yes, sir, go. Ikaw na po, So, sir. shout out sa mga coordinators natin, mga masisipag na coordinators ng Alumni Relations Office sa iba't ibang units and colleges and departments ng ating university. And of course, shout out sa mga makakapartner nating mga alumni chapter, ang CLSU AAI, ang CLSU International Alumni Association at lahat pa ng alumni association natin dito sa university. Ayan. So, syempre, sir, before tayo magtungo sa talagang tanungan natin, sa kwentuhan natin, kamusta po muna kayo, sir?
Ako. Ikaw, sir. ikaw, Sir Vargas, kamusta po na makabalik ulit dito? Actually, ano naman ako, para lang hindi naman ako umaalis sa CLSU. Una-una kasi nga, dahil dun sa Alumni Association. Pangalawa ay Professor Emeritus pa rin kasi ako dito sa departamento. Kaya may mga subjects tayo na itinuturo sa Open University at saka sa regular, sa residency program. Kaya, wala lang, parang hindi rin ako nagbakasyon. Para bang hindi ako nag-retire sa CLSU. Yes. Kasi sir, actually, part pa rin naman po kayo. Yeah. So, ikaw naman, Sir Henryson, kumusta yung pakiramdam na ikaw na yung nag-e-air? Actually, di ko first time to na mag-air dito sa Radyo CLSU. Pero, first time ko maging Arrowhead at ito yung unang pinakamalaking event na activity ng Alumni Relations Office. So, medyo kabado. Pero, syempre, anticipating tayo sa magagandang mga mangyayari sa mga activities na nakalinya sa mga susunod na araw. Ayan. So, talaga namang, syempre, sir, thank you po sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin. Alam namin, sir, kung gaano po kayo ka-busy and kung gaano ka-tight yung mga schedules nyo. And thankful kami, sir, na napaunlakan nyo kami sa episode po namin ngayon. So, ayan, alam ko, sir, for sure, ay marami na din. Ayan, sir, nakikita ko nga dito sa gilid ko na ang dami nagko-comment sa ating Facebook Live. So, ayan, feeling ko for sure yung mga alumni po natin ito na nakatuto. Kaya naman, wag na nating patagalin pa, sir. So, ready na po ba kayo sa kwentuhan natin? Yeah. Yes naman. Ayun. So, sir, para mag-start lang tayo, syempre po, para itaas na rin yung awareness ng, syempre, yung mga students natin na graduating na din. So, ayan. So, para po kay Sir Vargas, so, ano po ang CLSU AAI at ano po yung role nito sa ating university? Ang CLSU Alumni Association ay itinayo ito para magkaroon talaga ng isang organisasyon na pwedeng tumutok sa mga alumnos ng Central Luzon State University maliban sa Alumni Relation Office ng CLSU. Isa pa, nire-recognize din ng batas ng Modern Higher Education Law na magkaroon talaga ng representative ang Alumni Association sa Board of Regents, lalong-lalo na sa paggawa ng mga polisiya sa pag-unlad ng ating pamantasan. So bilang association ay responsibilidad din namin na tukuyin kung nasaan yung mga alumnos natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa. At mag-organize din sana ng iba't ibang chapter sa iba't ibang region o probinsya at ibang bansa. Yun din yung basic responsibility at panatilihin nga yung pagkakaroon ng malinaw na ugnayan between the Central Luzon State University or the university and the association. Ayan. So, talaga naman, sir, para ini-establish siya para maging intact pa din. Kahit nakapagtapos na sa university, pero yung soul, parang nandun pa din, nakadikit pa din sa ating universidad. So, kay Sir Henryson naman po, ano po ang CLSU Alumni Relations Office? Ayun. And ano din po yung role nito, sir? Ang CLSU Alumni Relations Office ay isang opisina na under ng Presidential Management Services. Ang primary mandate ng ating opisina ay upang magplano, mag-assist at mag-mobilize ng ating mga alumni associations sa kanilang mga activities nang sa ganun ay mapalapit palalo yung connection natin sa kanila. So magkaroon ng stronger connection with them at hindi basta mawala na lang pagka-graduate ng mga alumni na kumbaga dito sila nagmula lahat. So yun yung role natin, no? Kailangan i-assist sila kung meron silang mga activities like the CLSU AAI and the CLSU IAA na may incoming activities. So yun yung primary mandate. Aside dun sa pag-collect ng mga information related to alumni at para nang sa ganun bahagi rin ito ng ating mission sa university na mai-elevate yung ating mai-elevate yung ating image, no, sa global landscape.
Ayan, so malinaw na sa atin po kung ano yung CLSU AAI and CLSU Aro. And syempre nabanggit din ni Sir Vargas kanina na meron pa rin yung CLSU IAA. Ayan, so isa din po yung association. So eto sir, curious lang ko, since magkaibang, sabihin na natin magkaibang office po siya, paano po nag-work together yung CLSU AAI, CLSU IAA, CLSU AAI, and yung CLSU Aro? Ayan. So, sino sir mauuna po sa inyo? Especially sir, ganito, like, kunwari, kayo nag-organize nung alumni homecoming. So, paano siya sir nag-work together, given na magkaibang office naman? So, ayun po. Sa Alumni Association, importante na meron kang isang opisina nakausap sa university. Yes. At ito yung Alumni Relation Office. Kasi ang university napakalaki ng kanyang mga programa at hindi rin niya kakayanin kung walang katulong o ika nga ay partner na isang association na katulad ng CLSU Alumni Association. Unang-una, ang mga alumnos natin o mismong asosasyon ay isang instrumento rin din ito para ayusin ang halimbawa sa curriculum. Ang tanong kasi natin palagi kung minsan, yung bang mga alumnos natin nakakapasok ba ng trabaho? Na ima-market pa. At pangalawa, yung member ng Alumni Association kasi, tayo mga graduate ng CLSU, tayo yung pinakasalamin ng university. Yes, sir. Tama. At sa atin nagre-reflect kung paano tayo hinubog, no? Yung ating kaalaman, yung ating attitude, yung buong tayo bilang mga graduate ng CLSU. University ang nagubog at mukha natin, no, ang university kahit saan tayo magpunta dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. So mahalaga na meron talagang association at may at yung partnership ng dalawa. Hindi pwedeng maghiwalay yung ARO at saka yung association. Kasi hand in hand yan. Sila yung link. Kumbaga, kung i-classify mo kasi yung association, private siya. Yes. Private organization. Yung Alumni Relation Office is sa university counterpart ng university. So talagang nakakatuwa sir, kumbaga para siyang isang bridge na hindi mo hindi siya pwedeng masira. Hindi. So ayan, kaya ayan sir. So ayan, may question po si Lira, ayan. This question po is for Sir Vargas. Paano po ba maging isang member ng CLSU AAI at ano po ba ang mga benefits ng pagiging member dito? Ang kung paano maging member, siyempre kailangan mag-graduate. Para isa sa alumni ka muna dapat. Yun. Maging member ka, maging alumnus ka muna. Graduate ka ng high school. Yes. Kailangan. At graduate ka siyempre ng 4-year course o 5-year course. Graduate ka ng MS, graduate ka ng PhD. So, ang binabayaran natin ay membership fee. Pero lifetime membership fee ito, 500 pesos. Yung para doon sa mga sa undergrad. Yes, sir. Sa MS, magkano yung binayaran niya sa MS? I think 700 ata tapos yun. 1,200 sa PhD graduates. So ito yung lifetime membership. Minsan ka lang magbabayad ng membership. Pero lifetime na yun, sir. Ano ba yung benefits actually? Pag member ka kasi ng Alumni Association, kasi kasama ka doon siyempre sa magko-qualify na magre-receive ng Gintong Butil Award. Yes. Lahat ng klaseng award ng ibinibigay ng Alumni Association at ng CLSU o ng ARO ay mako-qualify. Kasi ang constitution natin nagsasabi na hindi ka pwedeng maging member o active member kung hindi ka nakapagbayad ng lifetime membership fee. So kung marami kasi nung nakakaraang panahon, lalo no pandemic, marami tayong graduate na hindi nagbayad. Opo. At marami rin tayong hindi member. Yung hindi nagbayad na membership fee, siyempre, hindi member yun. Dahil naayon doon sa Ligang Batas ng Alumni Association. Kaya ini-encourage natin lahat na maging member. Kasi kung hindi ka member, siyempre, lahat ng award na pwedeng ibigay ng Alumni Association at ng Central Luzon State University through AAI, hindi ka mako-qualify. Siyempre, ando na yung pagtulong sa referral. Marami rin tayo kasing graduate na may mga malalaking negosyo. Di ba? Naghahanap ka ng trabaho. So, i-refer ka ng Alumni Association. At ng mga graduate natin na member ng Alumni Association.
Ito yung mga benefits. Pero parati nating tandaan, kapag pumapasok tayo ng organization o anumang trabaho, parati nating iisipin. Huwag mong isipin kung ano yung ibibigay sa iyo ng organization. Ang isipin mo, ano yung pwede mong itulong sa organization. Yung kasi yun, dapat na matutunan natin. Kasi pag palagi ang iniisip natin, ano makukuha ko sa inyo? Para bang iba dating, hindi ba? Hindi tayo ganon hinubog ng CLSU. Hinubog tayo ng CLSU para maglingkod, magbigay ng serbisyo. Siyempre, sa sangkatauhan. At sa buong bayan o kaya sa university. Ganon tayo. Yes, sir. Tama, sir. Kasi di ba, gaya nga na nabanggit, ano yung kaya kong itulong dito? Kasi syempre, sir, siguro sa nabanggit nyo nga, sir, na meron pa rin na hindi nagme-membership. Kasi siguro, ganun yung, may mga thinking pa din na, may makukuha ba ako pag nag-member pa ako? Ganun. Siyempre, sir, di ba, di naman po natin maaalis sa ibang tao yung mga ganun. So, ano ba yung makukuha kong benefits dito? Pero dapat hindi lang po doon nagre-revolve yun. So, parang it's a two-way process. So, pag may ibinigay ka, syempre po, may babalik din sa'yo. So, parang ganun yun, sir, ano po. So, ayan. So, malinaw. Ayan, sana po malinaw na din sa... Ayun, sir. Siyempre, hindi ka pwedeng umattend ng General Assembly. Hindi ka pwede bumoto. Hindi ka pwede bumoto. At di ka rin pwede ma-elect. Yes. Kasi remember po, yung presidente, yung na-elect po na member of Board of Directors at President ng Alumni Association, siya po ang representative ng Alumni Association sa Board of Regents. So, may say po tayo ngayon sa paggawa ng polisiya sa ikaunlad po ng university at sa kapakanan din po ng Alumni Association o alumnus. So talaga hindi po siya basta-basta, sir, kasi sobrang parang ang laking role din po bilang president and maging representative po ng mga alumni ng CLSU. Ayan, so sir, nabanggit nyo nga po na hindi pwedeng umattend ng General Assembly. So ibig sabihin, sir, so parang hindi rin po ba makakakuha ng like invitation sa mga grand homecoming, something hindi, siyempre, hindi ka nag-member. Yes. Pero kung magbabayad ka, siyempre, pwede ka nang umattend. Kasi yun yung nasa saligang batas ng association. So, yun sir, nabanggit na nga natin ang CLSU Alumni Homecoming. Ayan. Para naman po sa celebration ng ating Alumni Homecoming this year. So, ano po yung team natin ngayon? And ano po yung goal natin ngayong taon? Si Henderson naman ang sasagot. So yung tema, sir. Sir, hindi ko pa masyadong kabisado yung tema. Actually, yung tema natin is From Memories to Milestones, Celebrating CLSU Global Footprint. Ayun. So, ano sir yung pinaka-goal in celebrating the Alumni Homecoming ngayong taon, sir? Baka meron. So, yung pinaka-goal natin, of course, kung ano yung mga naganap sa mga buhay ng mga alumni natin, no? We will celebrate it during the alumni homecoming. Kasi may mga nakalinya na activities like yung ating mga Gintong Butil Award, no? Yung ating Professor of the Day, no? Lahat ng 'yan ay mga success stories ng ating mga alumni. No, 'yan yung isa sa mga gusto nating i-celebrate dito sa Grand Alumni Homecoming. Bukod dun sa camaraderie na na-form nila, no, within their batchmates, within their cohorts nung sila ay graduate. Syempre, siguro sa atin, yung mga bata-bata, hindi pa ako masyadong dyan. Pero kapag nandun ka na sa advanced age or middle age, no, malaking bagay na makakonect ka pa, no, mag-reconnect ka dun sa mga kakilala mo, mga kaibigan mo nung kolehiyo. No, yan yung gusto nating balikan, no, dito sa ating Grand Alumni Homecoming. Ibig sabihin nito, gusto natin i-recognize lahat ng achievement ng ating mga alumnus. No? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kasi marami na rin tayong mga graduate na national figure, kung tawagin natin. Actually, yung isa sa mga DepCom graduate natin, na siya, Assistant State Prosecutor. Department of Justice. Naging Assistant Secretary pa siya. ASEC siya noon nakaraan. Since nung panahon ni President Duterte, Assistant Secretary. So, ito, gusto natin i-recognize siyempre yung achievement. Yung goal na sinasabi natin sa alumni, kumbaga sa isang magulang, ang CLSU yung magulang mo eh. Yes. Na kailangan mong balikan. Di ba? Yes, sir. Tama po. Na kailangan mong dalawin.
Paminsan-minsan. paminsan-minsan. Once a year lang naman Diba? din, di ba? Na kailangan mo talagang i-sustain Yes. yung connections mo sa kanya at hindi mo po pwedeng putulin. Nang dahil kasi sa ina mo o sa magulang mo, nabuhay ka. Kumbaga, sir, Nahubog ka. Opo. Di ba? Lahat ng pagkatao mo ay may contribution yung magulang mo sa iyo. Yes, sir. At yun yung CLSU. Ayan, sir. So, ayan. Na ano na natin, sir. So, parang magiging kwan din siya, parang inspirasyon sa mga undergraduate natin. Kasi, sir, nabanggit din ni Sir Henry, so magkakaroon ng professor. Yes. Which is, sir, sabi nyo nga, meron ding award. So, Yes. yung mga magpupuntahan dito ay yung mga alumni natin, sir, na hindi rin birot, na talagang matataas na rin po yung mga narating nila. Kaya naman magsisilbing inspiration din siya sa mga students natin na talagang parang may ilo-look up sila kung ano pa yung maging pwedeng sila pagdating in the near future. Kasi minsan, di ba, madagdag ko lang, pag estudyante ka, minsan di mo makikita yung ano bang mangyayari sa akin in the future. Totoo, sir. No, kaya tayo nag-iimbita ng mga alumni, nagkakaroon ng alumni gathering o homecoming, no, para sa ganun, yung ating mga estudyante, ay, ito na pala yung mga Ma-envision po nila. successful alumni. Baka sakali in the future, ako din. Yes. Yes, Ang sir. nakakatuwa nga doon, may mga comment, dati nung nag-aaral sa CLSU, lulukul Lulukulok. Bakit ano na ngayon na? Bakit ano na siya? Ba't ganito na ngayon yan? Yun. Anong ginawa niyan? Yes. So, dapat makita natin yon, di ba? Opo, by Mahalaga. that, yes sir, by that parang ano kaya yung ginawa niya, strategy or by technique ba? Parang, di ba kasi sir, parang, ay parang hindi naman niya sineseryoso yung college Yes. doon. Yes, tama. Pero kita mo naman, isa po siya sa mga tinitingala, parang ganon. Tama. So ayun sir, Sir Vargas, sa ngayon po, ano po yung mga ginagawang paghahanda ng ating mga miyembro ng Alumni Association para sa darating na alumni homecoming? and syempre po yung CLSU Aro, since sabi nga ni Sir Henryson, hand in hand na Yes. sa trabaho. So, for sure, ayun, para lang mabigyan din natin sir ng heads up yung mga alumni natin. Actually, yung sa planning stage namin, kasama namin ng Aro. Yes. Kasi nga, noong mga 1990s kasi, ang Alumni Association activities o Grand Alumni Homecoming ay ginagawa ng bawat kolehiyo. Halimbawa, itong taon na ito, noong mga 1995, 96, mga gano'n Itong taon na ito ay College of Agriculture ang host. Itong taon na ito ay College of... Gano'n dati ang ginagawa. Talagang partnership ng association at saka Colleges. ng colleges o ng alumni, through alumni relations office. Sa association, lahat ng pangangailangan para sa Grand Alumni Homecoming ay inaayos namin kasalukuyan, katulad nung selection ng mga awardees. Natapos na yan, pero napakahabang panahon. Yes. Halos 3-4 na buwan yan. Yes sir, opo. Parang, Mahaba. hindi nga po ako nagkakamali sir. Hindi Parang basta-basta last- eh. Yes, sir. Parang last year pa po yung Nag-post. application. Oo, actually, ang ginawa natin dyan, ibinalik natin sa bawat kolehiyo. Colleges. At sinabi natin na kayo dapat ang mag-search kasi kilala nyo ito. Sa inyong kolehiyo galing ito kaya kayo nakakakilala dito. So mula doon sa kanila, sa bawat kolehiyo, i-endorse lang doon sa association. At meron tayong committee on awards na si Henryson ay isa sa mga member. At yung chairman natin ay mula sa board of directors ng Alumni Association. Siyempre, yung affair na gagawin sa February 1 ay pinagplanuhan din natin. So, andyan yung Mayor's Night kasi merong Mayor's Night. So, kinausap natin si Mayor Si Mayor Alvarez at saka si Alvarez. Vice Mayor Alvarez. Ano yung mga activities, paano tayo tutulong kasi kung siya ang host, siyempre sa kanya lahat. Parang gano'n. Yes. Pero syempre may counterpart tayo doon. Meron tayong, may hiningi naman siya sa atin na, ito sa inyo to, Danny. Itong part na ito sa inyo. Itong part na ito sa inyo. Ganun naman siya So, partnership then with the mayor. Ganun din sa International Alumni Association. So, may mga actually, yung International Alumni Association, panay ang email yan almost every month. Ang dami nila suggestions sa lahat ng activities. Kaya lang, hindi na natin ma-accommodate kasi nga, because of the limited resources that we have, Yes. hindi naman ganun kalaki ang pondo ng Alumni Association. So, siyempre, ililimit din natin dito sa different activities. Kaya yung activities natin na yon, lahat yon nakaplano. Actually, bukas ay meron kaming special board meeting
para siguraduhin lahat na nakaayos Planchado na. Nakalatag na po. Nakalatag na yung Yes. lahat ng, alam mo yung pinaka-importante, yung finances. Parang yun yung Definitely, sir. Parang yun yung pinakauna, sir, sa listahan. Kaya pa ba? Ang tanong ko sa kanila, may pera pa tayo? May pera pa ba tayo? Kung halimbawa, kasi darating, halimbawa kung 500 yung darating ng tao, pakakainin mo yan ng lunch, may merienda, saan mo i-charge? Ganun eh. Hindi naman tayo mangungulekta ng registration fee. Yan, Yes, binabanggit na natin. Hindi Ayan. tayo mangungulekta. Wala pong ng- registration Yeah, fee. registration fee. So, yun, kailangan i-secure namin kung magkano talaga yung i-allocate mula doon sa maliit na generate nating income mula doon sa hostel, mula doon sa food court. Itong mga facilities na ito, naipundar ito ng panahon nila Dr. Ruiz, yung ating mga pundadores ng mga facilities na yan, at sila Dr. De La Cruz at iba pang mga kasamahan nila, yung mga former board of directors. So malaki yung naiwan nilang pamana doon sa mga bagong opisyalis ng Alumni Association. So mula doon, siyempre, ina-allocate natin yung resources kung paano talaga hinahati-hati, kung kakayanin pa ba natin ito. Yung mga ganun. So, ngayon, medyo busy, pati ang araw, medyo busy kasi ako parati ko silang ini-invite. Yes, sir. Yung aming meeting ay parating lunch date. Ganun. Lunch date with the CLSU, AAI, and ARO coordinators. Yan. Para talaga partners. Yes. So, sila busy din kasi meron silang mga activities na inihahanda. Ayan. So, eto sir, kahit nabanggit nyo na kanina para po sa kaalaman din lahat, baka may hindi pa po nakakaalam kung ano nga po ba talaga ang official date ng ating alumni homecoming and kung isang araw lang po ba ito? Actually, yung Grand Alumni Homecoming is a series of activities yan. Magsisimula yan ng January 31 hanggang February 2, 2025. Sa January 31, ang ating mga nakalinya na activities is yung Professor of the Day sa umaga. No, ito yung ating nag-imbita tayo ng mga alumni natin, ng bawat kolehiyo ng alumni na kung saan sila yung magiging mag-speaker para i-inspire yung mga students na eto yung storya ko nung nag-aaral ako ganito tapos ganito na ako ngayon. Ano yung ginawa niya para ma-reach niya kung ano siya ngayon. Tapos sa hapon, darating din yung ating mga international alumni. May mga darating rin po yes. Kaya nag-organize tayo ng tour, kasi madalang lang silang umuwi dito sa Pilipinas. Nag-organize tayo ng tour within the university. Sir, syempre sir, para makita rin po nila na nung huling punta ko dito, ano na ba yung nagbago? Yes. Ano na ba yung mga nadagdag? May nostalgia ba? Ganon. Tapos meron din, yung mga COCOFED scholars. Yes, yung mga COCOFED scholars, marami actually, sir, Dito kasi yung host. Sila yung magre-reunion. Magre-reunion sila sa January 31 ng gabi. Ng Yeah. gabi. Dito po sa ating... Sa FPJ Hall. So, yan. So, tapos, yung February 1, yan na talaga yung Grand Alumni Homecoming natin. Sa umaga, yun yung Grand Alumni Homecoming and Gintong Butil Awarding Ceremony. And then sa hapon, ito yung binalik, tama Sir Danny, na dati na college-based yung alumni gathering, alumni homecoming. Ngayon, nag-decide yung CLSU AAI with the ARO na dapat ay maging college-based na. So hindi na siya collectively kasi minsan, 'di ba, makaka-connect ka doon sa mga kakolehiyo mo. Yes po. Kumbaga parang mas nagtatagpo Yes, po. so Parang yun nga, magulang mo, balikan mo yung tahanan. yes. Kung saan ka galing. Kasi kailangan mong balikan yun di ba? Ipadama mo rin naman na kailangan namin makita muli kung ano na yung status nung tahanan mo. Actually, yung Science High School kahit hindi panahon na alumni homecoming, madalas may mga batches sila na bumabalik Nagre-reunion sa Science High School. At yung batch, anong batch ba yung nagbigay? Yung 2003, nagbigay ng 1 million classroom. Actually, sir, kinover ko yun yung class. Labor of Love. Labor of Love, yes. Sila yun. Yes, sir. Bali lahat Continuous pa, meron pang phase 2 sila Oo.
Meron. Ganon din ang BetMed. Meron sila din na yung mga alumnus nila parang Yung nagbigay ng kanilang, sasakyan. yung Travis, sir, Ah, no? yung Travis. Di ba nakakatuwa, sir, na Yes. yung mga alumni natin, nakakatulong sila sa next generation pa ng mga magiging alumni. Yun nga yung sinasabi natin na malaking role Yes, sir. ng mga alumnus. Hindi lang yung kahit tumutulong ka, pero yung maraming klaseng pagtulong kasi hindi lang monetary o material. Yung participation mo malaking bagay. Yes. Yung ideas mo malaking Kahit yung bagay. presence lang. Yes, oo dito, naman, malaking bagay definitely. na- Oo, kung minsan nga tinatanong tayo yung bang curriculum ninyo, kumusta ba? Ano na nangyari sa alumni? Kinonsultan nyo ba yung mga alumnus ninyo? Mm. Kung maganda ba yung curriculum nyo before? Like- Parang gano'n. Kasi tayo yung tayo yung Product. tayo yung living evidence. Yes, kung anong system ng curriculum, kung Yeah. okay ba siya, At kung ano maganda. yung CLSU. Yes, definitely, sir. Exactly, sir. Reflection. Reflection. Mirror, sabi ko kanina, mirror tayo kasi ng CLSU. Kasi nga, kaya nga ni sir nang sabi mo, parang tayo anak ng university. Kung ano yung wangis ng university, Tayo yun. ganun din yung Yes. wangis natin. No? Ituloy ko lang, no? Kasi Sir, sa hapon, yung college-based gathering, no? Tapos tutuloy tayo ng alas 4 ng hapon, yung Mayor's Night and Alumni Socials. Nung gaganapin naman yun sa City Hall ground ng Science City of Muñoz. pero sir, the rest po ng mga naunang nabanggit nyo ay within Within February 1. dito lang sir sa community natin, sa CLSU. CLSU and Gaganapin. Muñoz. Yung Ah, February yes. 1 na General Assembly and Awarding ay dito sa FPJ. Sa FPJ. FPJ Hall po. Oo. Tapos yung after lunch by college yan. Naka-breakout session na, kumbaga. Naka-breakout. Parang pag sa Zoom, sir. Breakout room, gano'n. Tapos in-encourage din natin ang student organization through Professor SOU. Ernie, Yes po. si Professor Ernie, na if possible, yung kanilang mga alumni homecoming day sa student organization, itapat ng February 1. Pwede siguro, sir, i-synchronize na, no? So, para kasing yung Lahat nakita na. namin noong nakaraan at sa observation natin, parang ang nangyari, after nung maka-election, after makaboto, nagsiuwi na. Nagsiuwi na po. Wala Wala na. na mapuntahan. So, parang hindi sulit yung biyahe mo kung galing ka Opo. sa malayo. Pero kung da-attend ka sa umaga ng General Assembly, tapos awarding, then after lunch, papunta ka na ng kolehiyo, o kaya dalawin mo yung mga brad and sis mo doon sa park, at least busy ka. Opo. Sulit yung Sulit sir yung araw. mga binyahe Yes. nila. Ngayon, kung gusto mo pang umattend ng Mayor's Night, pwede kang pumunta sa Muñoz, doon sa ground. So, ano naman siya, sir? Hindi naman siya parang kailangan umattend. So, ano pa rin, voluntary pa rin. Yes, pala. oo. Sure, Definitely. sure. So, ayun nga. So, ayun, may idadagdag pa. Yes, may activity pa kasi ng February 2. February 2 pa siya. Hanggang February. Oh, yeah. Yung February 2 naman, no, sa umaga ay breakfast with the President. May invitation. By invitation ito, no? Baka makatagsain. Sir, in-announce mo, baka mamaya biglang dumagsayin So, tao. by invitation. May invitation lang Ayan, yan. malinaw po tayo. By invitation lang po yun. So, pag hindi ka invited, hindi ka pupunta. Tapos, baka may pumuntang biglang may ilo-launch ang CLSU AAI sa February 2. Yung Ayun. first, Alumni Cup, ano? Yeah, First, Alumni Cup. sir, ang ating goal ng ating Alumni Cup? Siyempre, ma-consolidate pa rin natin yung mga alumnus natin within the Science City of Muñoz. Neighboring lang, Neighboring neighbors. lang. So, Oo. buong Science City of Muñoz Oo. po, sir, yung ano. Yeah, tsaka yung mga LGU, kung may mga LGU na mga alumnus tayo, pwede silang mag-organize ng kanilang Team. basketball Apo. team, at mag-participate doon sa Alumni Cup. Ito, yung mga proceeds kasi natin dito sa Alumni Cup, ay pampagawa din doon sa MPG. sa multipurpose, Gym. Para, sir, mas ma-improve pa po Yes, yung facilities gym. na. Yes, sir. sa MPG. Hindi lang tayo gumagawa na activities lang para lang sa association. No? Kagaya ng Alumni Walk, meron tayo na generate na pera doon. Medyo tama lang para sa 10 scholars for 4 years. Na pwedeng, hanggang sa makatapos, ay meron kang maibigay na konting financial assistance. So, 10 yun. Mula doon sa na-generate na income. Nakakatuwa, So, yung mga sir. activities nila, yung mga activities, fundraising activities, binabalik din sa university Yes, through so, scholarships. Hindi, kasi sir, iniisip na iba, para saan ba to? Bakit Ano ba? kailangan Yes. magbayad, di ba? So, ayun. So, malinaw po sa mga alumni natin na yung mga binibigay natin ay maganda po ang kinapupuntahan. Talagang nakakatulong din sa, gaya nga nabanggit ni sir, 10 scholars po Yes. ang nabigyan para makatapos from first year to Fourth fourth year. Ayan. Second year yata sila ngayon. Second year na po sila second ngayon. year na. Ayan.
So, 'di ba, nakakatuwa po na nakikita nyo yung tulong nyo ay talagang malaking bagay dun sa mga natutulungan. So, ayun sir, yun na po yung last na. Sa hapon, no, yung atin namang mga international alumni ang may activity. No, kasi sila rin nag-sponsor din Yes, sila sir. ng mga scholars, no, sa ating mga sangkay estudyanthan. So, syempre, minsan lang sila makadalaw dito sa university. Totoo, sir. Gusto nilang ma-meet naman yung mga scholars nila. Scholars So, po through nila. meet and greet sa hapon ng February 2. At least sir, doon makikita nila in person yung Yes. talagang tinutulungan nila, since kaya nga po na nabanggit, madalang lang umuwi din ng ating mga international alumni. Ano ba yung meron ko idadagdag yung ano pa yung benefits ng mga alumni Yes. members. Pagka po kayo walang matulugan at pumunta kayo sa alumni hostel, 25% discount. So may discount tayo. So, malaking bagay Lifetime. na din po Yes. yung 25%. Lifetime yun. Lifetime yun. Oh, galing ka na ibang bansa, tumuloy ka dito. Galing ka na ibang lugar, tumuloy ka dyan, wala ka matuluyan. So, ganun. So, ano po sir, ipepresent lang po ba nila yung ID. Oo, yung ID. Kung may ID ha. Opo. Ang ID cost lang naman is 100 pesos. 100 Pwede pesos naman po. po kayo magpunta doon sa may alumni office at doon kayo magbayad ng Magpa-ID. membership fee o magpa-ID. Everyday po ay open sila from Monday To Friday. to Friday from 8 o'clock to 5 o'clock. Ganun. So, ayun sir, paano sir, kunwari, yung mga nakawala ng ID, so, Yeah, May pwede ID. bumalik doon. yan, pwede pong may record naman na po. May Yes. record doon. Ay. Meron tayong database. Ngayon, actually, ilo-launch natin yung ating website, yung Website. bagong website. Pina-reconstruct natin yung bago nating website at doon ilalagay yung database. Mabe-verify mo kung active member ka o hindi ka member. At pwede ka na rin doon mag-apply for membership. Mas madali na. Mas madali na. Tapos, pwede ka na rin, kung maayos na yon, kasi meron na tayong online payment Yes. through Dragon Pay. Kaya pwede Opo. na yon. So, mas mapapadali sir yung transaction Yes. po, Yo. like, kahit nasa ang lugar ka, Yes. Pwede. pwede na po. So, kunwari sir, kukunin na nila yung ID nila. Pwede po through courier yung pagbibigay ng ID Oo, or kailangan po nilang physical kuhanin. Physical yung pagkuha siguro dahil hindi naman pwedeng i-print sa iba yung Opo. medyo magastos kung isa lang i-print mo. Opo. So yun. At meron din kasing plano yung association na in the future pwede ka na rin umattend ng General Assembly online. Yung mga ganun. So parang hybrid na yung Parang alumni hybrid homecoming. na po. Pwede ka na rin bumoto na online. Para noon, mas malawak yung participation, di ba? Kung hindi ka talaga makakapunta So, physically. opo. So, talagang nag-e-evolve na sir para mas maging inclusive pa po. Yes. So, Tama. kahit nasa malayo, talagang mararamdaman pa rin nila na part sila. May participation pa rin. Yes. So, ayun. So, ano sir? Oh, Okay ayan, na. okay na. Okay na. Ayan. So talaga naman sa mga nakikinig sa atin and nanonood, talagang ayan, narinig po natin from Sir Vargas and Sir Henry na talagang nag-uumapo yung mga activities na naghihintay para sa ating mga alumni. And ayan, so Sir, kanina nabanggit nyo nga po din. So nabanggit ni Sir Vargas yung entitled makatanggap ng award, syempre yung mga member. So nabanggit nyo Sir yung Gintong Butil Award. Ayan. So ano po yung Gintong Butil Award, sir? Para lang din mas natin sa mga alumni natin. Ano nga ba yung Gintong Butil Award? So yung gintong... Ako ba, sir? Dadagdagan ko. Sige, yung Gintong Butil Award ay parang recognition sa ating mga alumni for their distinguished services in various fields. Merong professional category, entrepreneurship, public service, community service, ganyan. So, marami tayong, hindi basta-basta yung screening process na pinagdaan kasi bigatin talaga yung mga nag-apply for the award. No? Ilang linggo kaming madugo. Isang buwan yata yun. Isang buwan. Isang buwan po ini-screen yung... Hindi kasi hindi mo matulak kabigin kung sino ba ang Kasi talagang, sir, parang mga nagsusutukan yung mga Yes. achievements nila, sir, no? Totoo yun. Kuminsan nga, yung bandang huli. gusto namin bigyan lahat na 1 point na naghihiwalay. Ayun, ayun. Oo, Grabe. isang puntos lang naghihiwalay sa kanila. Ganon katindi. Yes. Ganun po kadikit yung laban. So aside doon, nare-recognize din natin ng CLSU AAI yung mga board top notchers. No? Siyempre, napakalaking achievement naman na makasama ka sa top 10 ng professional licensure.
No? Tatlo? Ilan sir? Yung tatlo ata yung... Yung sa term namin ay 2024 lang. 2024 Board Top Notchers yung awardan. Yung awardan po this year. Yes. Tapos, meron din tayong loyalty award. Loyalty award. Yung bang, kung tatlo kayo sa pamilya, yung nanay at tatay, tapos isang anak, Alumni. Pwede ka nang mabigyan ng loyalty awardee. Tapos, yung, ngayon kasi parang lima sila, no? Yung isa sa mga award. Sa isang pamilya, 5. Sa pamilya, O talagang loyal yun. loyal talaga. Talagang loyal na loyal, sir. Na mula dun sa puno hanggang dun sa bunga. Oh, yeah. Si LSU alumni. Talagang, opo. Ayan, so, sir, parang gaano ka-prestigious yung Gintong Butil Award? Kasi kanina, sir, sabi niyo, hindi biro talaga mag-screen. Sabi ni Sir Vargas, umabot pa ng 1 month talaga. So, gaano siya ka-prestigious, sir, na pag natanggap nun yung makaka-receive? Parang yung sense of fulfillment? Siyempre, ang nagbigay sa iyo ay yung Central Luzon State University, nakilala na hindi lang sa Pilipinas, kung hindi internationally. At siya din yung tumulong sa iyo para ma-achieve mo yung Award na yun. yung award na yun. Tingin ko wala nang ibang magiging masyadong mataas na antas kung hindi yung pagbibigay ng nanay mo. Yes. O yung mismong naghubog sa iyo Pagkilala. ng pagkilala. Parang ganon, no? So, ako, feeling ko kasi, pag ako binigyan ng award ng CLSU, talagang, di ba? Prestigious. Hindi basta-basta eh. Dala mo yung pangalan ng Yes. CLSU. Parang sir, marerelate ko siya sa parang pag sinabi ng nanay mo na maganda ka, ay yung Ayun nanay na ko yun. ay Oo naman. paniniwalaan ko. Parang ganun, sir. Parang, Mothers know Oo. best, di ba? Kaya parang, ay hindi ko paniniwalaan yung sinasabi. Sabi ng nanay ko, maganda ako eh. At So, saka, considering yung ating policy sa academic integrity, siyempre, na CLSU, Hindi basta-basta. hindi basta-basta. Mamaya, sabi ko nga doon sa committee, pagbutihin nyo yan. Kasi baka mamaya merong mag-complain, ma-question tayo, anong basis ninyo, anong criteria ninyo, bakit si ganito, bakit si ganyan. Ayaw natin ng gano'n. dapat yan, clear. Yeah, Yan, and yeah. malinis. Yeah, malinis talaga yan. Walang pwedeng mag-question. So, sir, sa candidate natin na maa-awardan, ayan, pwede yung sneak peek lang, sir, kung ilan ba ang candidate natin. Kayo nag-screen eh. Candidate na lang, sir, yung number na lang, sir, itatanong ko. Ang alam ko, 4 yung Gintong Butil. Candidate. Yung candidate po. Awardee na yun eh. Kasi, sir, Madami eh. by Teka. that number, sir, makikita natin, grabe, ang dami na talagang yung... Ito, meron akong... ready Kodigo dito. ready po si Sir Henry. Member siya ng ng Oo selection nga eh. po pala, member po siya ng board of... Yung selection committee. For professional achievement, yung Gintong Butil for professional achievement, siyam ang naglaban-laban. Naglaban-laban. So imagine mo kung paano namin kadugo yung... Na-screen na yan, ha? Na-screen Yes, na-screen na sa bawat na-imagine college. ko, sir, nakalatag yung mga papel na ganyan. Oo. Na-screen na yan sa bawat kolehiyo. Hindi namin kayang tapusin ng isang upuan. Inuuwi pa namin. Tama ba yung ginrade namin? O hindi? Tapos doon naman sa community and public service, 2 ang ating candidate. Ay, medyo maano din yan, sir. Pero itong dalawang to hindi basta-basta din. Sir, kaya parang yung points yun, Nagaganunan lang din sila eh. Tapos sa entrepreneurship ay 4 ng ating candidates. At sa research and development, 2. So, dikit din. Yes, oo. Yung galing na to sa mga colleges natin na ni-nominate nila. Ayan, talagang hindi rin biro, sir, no? Ang dami din talagang may mga achievements. So, ayan, sir, ipapaubayan na namin, naantayin na lang namin yung awards. Ayan, congratulations in advance na po sa mga maa-awardan ng hindi naman din talaga birong Gintong Butil Award. So, ayan, sir, ayan, next na po tayo. So, kanina, sir, nabanggit nyo din yung sa Basketball for a Cause. Kaninong initiative po ito, sir? Actually, sa Alumni Association. Ang nag-conceptualize niyan si Director JP Estigoy at saka si Dean J. Opo. Oo. So, mahilig maglaro yan dalawa na yan. Basketball. Parang sila po yung Basketballista talaga. Gymnatorium. Yeah. Lalo na si Dean J. Siya kasi yung isa rin na nag-conceptualize ng Alumni Walk. Silang dalawa ni JP nag-conceptualize niyang cup na yan. Kaya silang dalawa ang nag-aayos. Okay, sir, i-add ko lang din po. So, sa dami po ng activities na nakalatag natin, per activities po ba, may in-charge po ba tayo?
And baka po kasi may mga questions yung mga alumni natin. Ayan. Actually, sa board, meron kaming hawak na iba't ibang committees. Nasa ano yung constitution and bylaws. So lahat ng activities na yan talaga meron naka-assign na board of directors. In case naman po sir may questions yung mga alumni natin, kanino po sila pwedeng mag-reach out? Sa email po ba? Via phone number? Pwede kasing pwede doon sa ating FB Facebook page. Yun. Pwede rin doon sa ating, yung website kasi natin ongoing yung construction. So, Facebook page po talaga yung doon muna. Pinakamadali. Ayan. Pinakamabilis yan at makikita ka agad ni Henderson. At saka Ni Ate Annabel. si Annabel din, yung ating pinaka-head ng secretariat noon sa Alumni Association Office. Ayan, sa mga alumni po natin na nanonood, kung may questions, concerns, ayan, open po ang Facebook page ng CLSU Alumni Association and CLSU Aro. So, ayan, pwede po kayo mag-message doon and doon na din po nila sasagutin yung mga concerns nyo. Ayan. Curious lang po, sir, ano po yung pinagkaiba ng alumni homecoming na gaganapin this year sa mga nakaraang homecoming po? Curious. Bigla din ako na-curious, sir. Ano nga ba pagkakaiba? So siguro yung si Sir ang makakasagot. yung nakaraan kasi ay yun nga, yung observation namin kasi hindi ko naman sinabi na na maayos, no. Lahat naman kasi ng ating activities ng Alumni Association ay maayos. Siguro ang pagkakaiba lang ay gusto lang naming ibalik yung activities doon sa Mother College nung ating mga alumnos, no? At the same time, siyempre involving the student organization. Yes. Kung minsan kasi ganito ang observation ko yung iba hindi umaattend ng Grand Alumni Homecoming. Hindi rin umaattend sila ng kumisan sa kolehiyo. Pero umaattend naman sila ng Student Organization Alumni Homecoming. Halimbawa, dito sa DevCom. Yes. Di ba? Yes, sir. Sa Meron codes. po tayo. Yung, hindi kayo umaattend ng Alumni Homecoming ng DevCom, pero umaattend kayo ng Codes Alumni Yes. Homecoming. Kasi mas close yung diba? dun mga Yun brothers yun. and sis. Kaya pinilit natin si Prof. Ernie, na head ng student organization sa OSA, na kung pwede, hikayatin din yung student organization na mag-organize ng alumni homecoming that day. Yes, sir. Pero nung may puntahan. Parang small gathering, sir. Small gathering. Kasi alam nyo, iba talaga ang relationship ng brad and sis. Yes. Totoo po. Pero tandaan ninyo Grand Alumni Homecoming, kaya nung mag-aral tayo, dito natin nakakuha yung kurso. Kumisan nga, dito nga natin nakita yung napangasawa natin. Totoo din yun, sir. Di ba? Yung misis ko ay graduate din dito sa agriculture. Parehas kayo, sir, alumni. Oo, parehas kami. Ganon din si Henderson. Yes, opo. Diba? Eduk. Sa totoo lang, karamihan ganon Oo. So kung tayo mismo na mag-anak ay pupunta dito, mag-asawa, napakarami natin, di ba? So yun yung pinakamalaking talagang importanteng bagay na kailangan mong balikan kasi dito mo nakita yung partner mo. Yes, sir. So, Wala pa kayo na, no? Wala pa. Wala pa. so, eto sir, syempre curious lang din po. Syempre, ano po ba? Syempre, yung mga new, especially mga new alumni. Kanari, gaya ko, sir, yan, mga fresh graduate, ganyan, na nag-member na din ng alumni. So, syempre po yung iba na parang may doubt umattend. Kasi, syempre, iba ang thinking po, may mga, wala pa kasi ako napapatunayan. Parang ganon. So, ano po sa tingin niyo, sir, yung kahalagahan? Bakit kailangan natin mag-engage and umattend sa mga ganitong uri ng, syempre, inisyatibo din ng ating Alumni Association and syempre ng ating pamantasan? Ayan, sir, si Sir Vargas po muna. Go, sir! Bakit kailangan umattend? Paano mo malalaman ang activities ng Alumni Association kung hindi ka a-attend? At paano mo ma-appreciate yung binibigyan ng awards? Diba? Paano ma-emulate sa sarili mo? Meron palang ganito ang association. Nire-recognize pala ang mga achievers ng Alumni Association. Meron pala silang scholars. Meron pala silang General Assembly na ginagawa. Ito pala yung karapatan ng bawat kasapi ng Alumni Association. Ngayon, kung hindi ka a-attend dahil ang iniisip mo wala ka, hindi naman yun ang usapan doon . Ang usapan doon
ano yung pwede nating ma-contribute doon sa association. Yun yung sinabi ko nga kanina palagi na sa ating sarili, kailangan nating bigyan ng pagkakataon na yung mismong organization ay maimulat ka kung ano talaga ginagawa niya. Yes. Kasi kung hindi mo pupuntahan at di mo papansinin, ay hindi mo talaga matututunan kung ano ginagawa. Hindi mo malalaman. Totoo, sir. Ayun, yung opinion mo naman doon about doon, sir. Gusto ko din marinig. So siguro kung ganun yung pakiramdam, no, baka pag nag-attend ka sa alumni homecoming, no, kasi it's a form of networking, no, ay may mga alumni na tayo na successful na pwede mag-mentor sa'yo. Ano ba yung mga ginawa niya na pwede mong gayahin, pwede mong subukan na baka ito yung magli-lead sa akin sa ganitong mas okay na kalagayan. O pwede rin nating gamitin yun na networking nga, no? O may kilala ka na alumni na naghahanap ng ganitong employee. O di, ikaw kung halimbawa fresh grad ka, wala ka pang trabaho, di, it is a form of connection. Pwede ka nang kumonekta parehas kayong alumni, baka mas malakas ka na, mas malaki chances na matanggap ka sa trabaho. Dahil una, alam na ng alumni kung ano yung quality na ibinibigay ng edukasyon ng university. No? So, kung ganun, edi attend na ng alumni homecoming kahit na sa tingin nila hindi naman ganun pa sa yung naabot nila. Hindi naman yun yung point doon. Saka wag nahihiya na magpunta kahit wala yung mga kaklase. Kung minsan gano'n yung thinking, wala naman yung mga kaklase, hindi naman nag-attend nito. Paano, you introduce yourself to sa mga old o sa mga senior mo. Kailangan magpakilala ka. Kasi yung sinasabi ko, paano ka makikilala kung hindi ka pupunta? Yes. Totoo, sir. Ayan, so sa mga alumni natin na in doubt kung a-attend ba or hindi, ayan, chance nyo ng mag-register. Ayan, tama sir, kailangan mag-register. Ayan, syempre, kailangan member ka ng Alumni Association. Ayan. Pwede po tayo mag-register online kasi meron nakalagay doon sa FB page, naka Google Drive, sa Google Drive, na pwede po tayo mag-pre-register kasi po kailangan po namin malaman kung magkano gagastusin namin. Yes, tama. Definitely, sir. Kasi doon po namin i-base kung gaano karaming tao yung a-attend po sa February 1 dahil yung pong gagastusan ay mahalaga may basis kami. Ayan. So, dapat po, hanggat mas maaga ay mag-register na para hindi mahirapan sila, sir. Ma-estimate ilan nga po ba talaga yung mga alumni natin na darating. So, ayun, sir, eto, paano nyo naman po, syempre, i-encourage din yung mga member natin, sir, ng alumni na hindi rin ganong pumupunta. And syempre nga, yun, gaya din nabanggit ko kanina, sir, yung mga new alumni natin na, ayan, yung mga bagong member lang din po. Doon sa hindi makakapunta, siguro, ang kailangan, kanina binanggit ko na, we are now yung ating website is under construction. So, kung hindi makakapunta, siguro sa ngayon, at sa susunod na panahon, ay po pwede na tayo mag-online. Kasi, naman, justified naman kung napakalayo mo. Yes. Tapos wala ka namang means of transportation. Kung minsan pupunta ka dito, kailangan mo talaga mag-stay overnight. So, lalo na kung may mga edad na. Yes. So, hindi na rin makabiyahe yan. So, siguro, for the meantime, ganon. Hopefully, itong February 1, ma-launch natin yung bagong website. Ayan. Na nandun na lahat, pati database natin. So, isa yun. Pangalawa, yung mga bago. So, lahat talaga, actually, nire-require nga yan Nung panahon namin, required yan bago ka makapag-clear. Na mag-member po. Mag-member, doon sa alumni Association. So, kasi kapag nag-member ka, yung mga proceed po na membership fees ay ginagamit natin sa improvement din ng ating facilities. Okay. Ginagamit din natin sa scholarship ng ating mga scholars. No? So, may mga ilang activities din na kung minsan ang university ay kailangan tulungan na ala naman doon sa budget nila, ang association ay pwede naman tumulong, ginagawa natin yon. So, yun po yung ating ginagawa doon sa mga fees o proceed ng fees na nare-receive. One time lang po yung natin babayaran, lifetime na kayong member.
Ayan. So, sa mga hindi pa po member, ayan. So, Mag-member na kayo. Ayan, mag-member na kayo. Hindi pa huli ang lahat. And syempre, visit nyo lang din po ang Facebook page ng CLSU Alumni Association. Ayan. Ayan, sir, if I'm not mistaken, may link and may QR code para mag-register. Ayan. So, ayan, kung malalapit lang naman po, wag na po kayo magdalawang isip. Ano, sir? Kung nandito lang naman sa Muñoz o San Jose. Ayan, Diba? so mag-attend na po tayo. So, ayan, sir, maraming salamat. Syempre, pinaunlakan nyo po yung invitation namin. So, ayan, pero tignan natin, sir, kung meron pong mga questions pa yung mga nanonood at nakatutok sa atin or kung may mga bumabati po ba. Ayan, so nag-comment po si Jamie Lynn Reyes, watching po rito from Bulacan. Good afternoon po and happy Friday. Ayan, so isa din po siyang CLSU and DevCom alumni. Ayan, welcome back po, Sir DSB, sabi niya. Tapos si Ma'am Zoril Villaflores ay nag-comment din po. Hello po, Dr. Vargas. Hello po, Sir Henryson. Ayan, hello po sa iyo, Ma'am Zo. And si Sir Dre Kaseha. Good afternoon po, mga karadyo. Welcome back on air, Daddy V. Ayan. Si Sir Dre. Ay, sir, baka gusto mag-hi kay Sir Dre. Hello, Dre. Ayan. So, si Sir ano naman po, Odradwe Eralam Rotsam RJ. Hello po sa batch 2011. Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science, specialized in dairy production. Ayan, hello po sa inyo, sir. Ayan, sana po makita namin kayo sa alumni homecoming. And si Sir Darcel Parungaw, ayan, student regent po natin. Hello po, Regent Vargas. Hello po, Sir Henry. Ayan, magandang hapon din sa iyo, Darcel. And kay Sir Theodore Ranolio Celeste. Hello po, Sir Henryson Sanchez. Ayan. Wow, special mention. Special mention. Ayan. Nagpapa-shoutout din po si Sir na binanggit natin kanina from Agri. Shoutout din po sa ating very energetic na station manager, Ma'am Zoril de la Cruz. Ayan. Tapos sabi po ulit ni Ma'am Zo, hahakot po si Sir Henryson. Madami pong fans. Eka. Lako, sir. Mukhang yung mga nanonood sa atin ngayon, sir, parang parang puro fans mo lang lahat yan, sir. Sir, umamin ka. Siguro madami kang pinagsesendan ng link. Ayan. Sinabi ko sa mga estudyante ko. Ayan. Biro. Hello po sa mga estudyante ni Sir Henryson na nanonood. And nag-comment din po si Saturno. Ayan, hello po sa Romel. Ayan. Hello, good afternoon po kay Ma'am Jerusalem Tinggel. Ayan. And syempre po sa mga nakatutok and nakikinig din sa atin sa radyo. Ayan. Magandang hapon din po sa inyo lahat. So, ayan, may pahabol pong comment. Kay Sir Marcelino Jojo Tabago. Hello, Dr. Danilo Vargas, Yes, Alumni Jojo. Regent. Yes. Ayan. And kay Ma'am, Graduate dito yan. yes po, kay Ma'am Indira Diaz. Magandang hapon po, Doc Vargas. Shout out kay Ma'am Zoril. Ayan, kay Ma'am Zo. Ay, naglalabasan po ang mga students ni Dr. Vargas tsaka ni Sir Henryson. Ayan, so again, ayan, mukhang nasagot na natin, sir, lahat ng questions. Again, maraming salamat din po sa pagsama sa amin and pagbibigay ng oras. So ito, last na lang, sir, before we end. Ayan, ano po yung may iwan yung mensahe sa ating students, alumni, and syempre sa mga tagapakinig at nakatutok po sa atin ngayon? Go. So, syempre sa ating mga alumni muna siguro, no? Iniimbitahan namin kayong lahat na dumalo, maki-join sa ating mga activities, lalo na sa Grand Alumni Homecoming na sa darating na February 1, 2025 dito sa FPGA Communications Hall at sa iba't ibang colleges sa hapon. Sa ating mga students, no? Aral-aral din. Galingan ng pag-aaral. At sa susunod, kayo naman ang a-attend dito. Tama, sir. Kayo naman po, sir. Yeah, ako lang, gusto lang nating mag-appeal doon sa mga graduating students na mag-member. Kasi meron tayong mid-year graduation. February yata. Yes po, sir, February. So lahat ng mga gagraduate ng February, pwede na po kayong magbayad ng kung sigurado na. Dapat, sir, nakatapos na sa clearance. Actually, meron na nagbabayad doon sa alumni office na mga Fisheries. College of Fisheries. So, yung ibang kolehiyo po ay ini-encourage natin lahat na mag-member po ng Alumni Association at sa lahat ng ating mga members. Muli, sisigunduhan ko lang yung pag-iimbita ni Henryson na inaanyahan po namin kayo sa February 1 sa lahat po na activities ng Alumni Association.
Ayan. Again, thank you so much po, Sir Vargas and Sir Henryson. Siyempre, sa pagsama sa amin ngayong episode and pagpapaunlak po ng aming imbitasyon para sa episode po natin ngayon. Again, thank you po, Dr. Vargas and Mr. Henryson, sa pag-share sa amin ng mga information na talagang nakatulong po lumawak ang aming kaalaman about sa CLSU. Ayan, so again, magpapaalam na po kami at ayan, time check, 3:09, so medyo nag-extend. Ayan, so napasarap lang po yung kwentuhan namin with Dr. Vargas and Sir Henryson. Ayan, again, maraming salamat po. Ayan, and hinihiling din po namin yung patuloy na pagtutok dito sa CLSU Matters. Again, I am Julian D.C. Pagaduan. And I am Lyra Contapay Collado. This is CLSU Matters, issues and stories that matter. Ayan, kaya laging tandaan, in CLSU Matters, you matter. Ayan, magandang araw po and syempre, happy Friday po sa ating lahat. God bless everyone! CLSU Matters, issues and stories that matter. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. I-tune mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig, makisalo, magtibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU.